Good morning mga kapatid. Good morning sa inyong lahat dyan mga kapatid. Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming salamat sa inyong masusing mga taga-subaybay. Good morning. Ito na naman tayo sa another episode. Good morning. This is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. So, magsisimula na tayo mga kapatid, but before that, mag-pray muna tayo. Lord, thank you, Lord, for this morning. Thank you for your loving kindness. Thank you for your faithfulness that endures forever. You are the same yesterday, today, and forever. You are the Alpha and Omega, the first and the last, the beginning and the end. You are the author and the finisher of our faith, O Lord. In you we hold on our promise, our living hope, our coming King, our only hope in this generation, this darkness generation. You are the only hope that we are waiting, oh God and Lord. Take us to the place, oh God, where you are. Take us to your chamber. Take us to your throne. Take us to your banquet, oh Lord. And Lord, thank you, Lord, that you prepared a table before us. Thank you, Lord, that in spite that we are in the presence of the enemy, but you prepare a table before us in the presence of the enemy. Surely goodness will follow us all the days of our lives. Thank you, God. In Jesus' mighty name, amen and amen. Good morning once again. Let's start the ball rolling. Let's start it. Amen. Transhumanism Agenda Part 22, The Squid Game Season 2, Inside the Big Brother House. We talk about the Squid Game. You are entering the game. That's why I specifically say this, that the moment you receive the box and the moment you receive your card, the moment you receive the card, mga kapatid, or the box card, that is your entry pass, that is your entry pass to the game, the moment you receive the box, that is your entry pass that you are in the game. Are you following, mga kapatid? So, expect that there is what we call contestant and Big Brother or Big Boss, or what we call the mass man, is watching over you and enjoying the game. So this is the game, mga kapatid. Pinasok tayo ni AC, alam nyo ng AC, at ni Web. Pinasok tayo nila itong mga Nephilim spirit, itong Nephilim na naghahari na ngayon sa mundo. Pinasok tayo sa isang prisuhan or isang tinatawag na cage na mukhang malaya tayo pero hindi na tayo malaya. Are you following? Akala natin malaya pa tayo pero hindi na tayo malaya. Kasi ang cage na ito, mga kapatid, ay malawak at malaki. You are still can do, magagawa mo pa rin. Kasi unlike sa mga prisuhan, mga kapatid, yung prisuhan maliit talaga, mabuti pa doon tayo nilagay. Kaysa nilagay tayo sa malawak pa rin, pero maikli na lang ang ating ginagalawan. Ganun pa rin, mga kapatid. So, same as tayo, para tayong nilagay sa isang cage or isang prisuhan, mga kapatid. Do may demokrasya tayo, pero hindi na natin mafe-feel ang ating demokrasya kasi nga, we are inside, tinatawag nitong, we are inside the camp. What am I trying to say? Kasi sabi ng CBDC, puntahan natin itong CBDC. Ano bang sinabi ng CBDC? So, ito ang sinasabi ng CBDC, mga kapatid. Itong
Ang sabi dito ng CBDC, if you can move every human into digital concentration camp, empty their bank account, and anytime you want, and tell them what they can and they cannot spend money, and you got complete control. Anong meaning ng CBDC? Central Bank Digital Currency. Are you following, mga kapatid? Sabi dito, if you can move every human into digital concentration camp. Ano itong digital concentration camp na sinasabi nila? Itong digital concentration camp ay ito yung Big Brother house. Ito yung Big Brother house. Are you following, mga kapatid? Itong tinatawag na concentration, if you can move every human, no? If you can move everyone, are you following? If you move every human into digital concentration camp, ang ibig sabihin ng concentration camp is nandun ka pa rin sa iyong ginagalawan, hindi ka prison, hindi ka nilagay sa prison, pero para kang nilagay sa concentration camp. Ito ang tinatawag na Big Brother house, mga kapatid. Ito ay tinatawag na Big Brother house. No? Empty their bank account. So, ito na ang mangyayari, kapatid, for you to enter the concentration, para ma-push ka na pumunta sa concentration o sa Big Brother house, kailangang i-empty nila ang iyong bank account. Kaya na ito ay tinatawag na reset. Total reset. And tell them what they can and cannot spend the money. You've got complete control. So there is what we call the control of expenses. Control ang paggagasto at pag-iimpok ng pera. Control na lahat. No? So sabi dito sa Central Bank Digital Currency, if you can move every human, no? They are trying to move every human. Though hindi ka i-move talaga na literally na ilagay ka sa isang concentration camp, pero ang mundong ginagalawan mo ay may nakatitig at nakatutok na mata, na kontrolado ang lahat ng galaw at ano ang gagawin mo. So para ka pa rin nasa tinatawag na yes, para ka pa rin nasa camp, para ka pa rin nasa priso, mga kapatid. Para ka pa rin nasa priso. At sinabi pa dito, mga kapatid, ng Central Bank pa rin, no? This is their agenda, mga kapatid. Sabi dito, sabi ng Central Bank, Central Bank Digital Currencies. How is CBDC different from what we have now? Unlike cards or phone, kasi itong cards and phone, mga kapatid, this is temporary lang ito. Parang hindi ka talaga papatayin bigla, no? Hindi ka talaga killing softly, mga kapatid ba? Kumbaga, the principle is killing softly. Hindi ka papatayin agad-agad or hindi ka i-judge agad-agad. Itsutsok. Ang gagawin nito is gradually, no? Hinay by hinay, step by step, stages by stages, level by level. Muna nilang ina-establish ang tinatawag na turok. No, kasi yan ang first step ng digitalization. No, itong si turok. No, kaya nga mababasa mo dito sa ibaba, no, si Gatis says, no, digital ID and turok, passport, and central bank digital currency o CBDC will be mandatory. No, will be mandatory. Pag sinabi mong mandatory, talagang hindi yan request, but it is a command, sugo, or law talaga yan.
Kaya nga ito si Supremo Lito Lapid, no, nagpapanday ngayon ng isang tinatawag na isang law, Senate bill regarding sa darating pa na mga pandemonic na darating dito sa bansa. At itong pinapanday niya, 50 to 100,000 ang fine sa ayaw magpa-quarantine at imprisonment 6 months, not less than 1 year. You understand that, mga kapatid? So, yang Senate bill na yan ay hindi yan galing kay Supremo Lito Lapid. Kung hindi, nautusan lang din yan kasi wala man siyang gawa sa Senado. No? At least may ano siya, may papel siya sa Senado kasi wala man talaga yang gawa dyan. Palagi yang natutulog sa sesyon. Pagpugi-pugi lang yan dyan. At saka, wala talagang law na nagawa ba? So, sabi ni itong galamay ng mga nagpapanday ng balao, law, ito, libangan. Gawin mo itong libangan para maano ka, tawag nito, para mapuslan ka kung sa Bisaya pa, para mapakinabangan ka naman. So kaya si Supremo Lito Lapid gumawa ngayon ng pandemonic batas na demilitarization, no? I-militarize ang mag-handle sa quarantine ay ang mga military, mga general, mga lieutenant. At saka para itong tinatawag na concentration camp. No, ito nakikita mo dito as we read na ano ba ang gusto ng CBDC. Ito, basahin natin. Limit where, when, and what you spend your money. Number 1 yan. Monitor and record every transaction you make. Number 2 yan. Take fines. Ito na. Take fines and taxes and charges automatically. Take note the word automatically. Without your permission, without your consent, you will be automatically, if a fines ka, mga kapatid, there will be fines and taxes and charges. There will be penalties. You will be penalized. There will be a reward and demotion system, mga kapatid. Reward and penalty, mga kapatid. Link your wallet to carbon allowance. Ano ba itong carbon allowance? Itatakin natin later ito. And social credit score. Ano ba itong social credit score? Ito po ay grado or grade ng bawat isa. Kasi nga, mga kapatid, kaya nga sabi ko, kaya may grading system tayo. Kasi nga, nandito, pinasok ka po sa game, sa isang laro, na may mga point value, puntos po. Nakukuha nyo ang Squid Game, may mga punto. The more na mag-abide ka sa law, lalaki ang tinatawag na pot money mo. May pot money yan, reward system. The moment na hindi kayo maging successful, you will be deducted. Are you following, mga kapatid? Freeze your account to you and unable to buy anything. So pag maubos na, kasi sa kape-penalize sa'yo, mga kapatid, there are tendency kahit gaano kalaki ang money mo, millions ang money mo, you will lose it all dahil sa mga penalties. By using cash everywhere, it keeps infrastructure place, give banks no excuse in smart digital money, mga kapatid. Are you following, mga kapatid? Are you following, no? Okay lang, hindi nyo makikita ang mukha ko. Ang importante, no? Hindi naman mukha ko ang importante. Ang importante, ang message. So, are you following, mga kapatid? Please comment below, ha, kung gusto nyo mag-comment at gusto nyo mag-share sa inyong haka-haka, go ahead. No? Sabi pa ni Sis Beng, no, lumiit na ang galawan ng unback sa syudad. Mamundok na tayo ang magtanim para makakain, para makasurvive. Good morning, Pastor. Amen. Are you following, mga kapatid? So, you are into camp concentration, ang tawag nila sa CBDC.
you are forced, no, i-empty nila ang yung account mo. No, i-empty nila ang account mo for you to be forced into concentration camp. Ano itong concentration camp na sinasabi natin? This is the Big Brother house. And the Big Brother is watching over you, mga kapatid. Are you following? So naway nauunawaan yung mga kapatid ang sinasabi nila. No? Naway. That's why, mga kapatid, no, halos 100 banks of America ngayon, no, halos 100 bank, American banks every day ay nagko-close as nagkakaroon ng tinatawag na, no, tinatawag na failure, bank failure ang tawag. So the world is headed towards CBDC, and everybody knows it, even people who don't want them, which the moment look to the most of the people. Kaya nga mga kapatid, yung mga ATM machine na yan, yung mga pera na yan, darating ang panahon na pinaprophesy yan sa Sikaraya, mga kapatid, that silver or gold ay apak-apakan na lang sa pagdating na there will be, no, hindi napansinin ng mga tao ang silver and gold. Ang mga apak-apakan na lang yan. Sinabi yan ni Sikaraya sa kanyang prophecy. And we are into that prophecy. Nandito tayo, pinufulfill na natin ang prophecy na apak-apakan na ang pera kasi wala nang value ang pera kasi nga we are into tinatawag na digitalization. Are you following, mga kapatid? Kasi konektado kasi ang tao sa pera. Alam nyo naman na hindi mabubuhay ang tao pag walang pera, no? Diyan talaga tayo. So that is the connection of our stomach. No? That is the tinatawag na Esau's weakness. Sabi sa Bible, the Esau's weakness is his stomach. So maprepressure, mapupuga, mapupurge talaga ang tao to submit and to enter the game dahil nga i-empty at i-reset, no? Kaya nga sabi ni Santa Claus, no? Sabi ni Santa Claus, mga kapatid, no? The plan demonic represent a rare but narrow window of opportunity to reflect, reimagine, reset our world. I-reset niya, mga kapatid. So, dito sa Pilipinas, mga kapatid, no? Ano bang nangyari dito sa Pilipinas ngayon? So, ngayon ko lang din na-discover, mga kapatid, na ito palang si GCash, no? Ito palang si GCash na lang. Ito palang si GCash, mga kapatid, ay, ito palang si GCash ay dami lang pala ito si Ayala, mga kapatid. No, nandito. No? Ito palang si GCash, dami lang pala ito si Ayala. Tingnan nyo po. No. Ang GCash, ang owner is si Globe Fintech. No? Globe Fintech. Sabi dito, Meet is a joint venture between Ant Group, an affiliate company of Alibaba Group. Saan yan ang Alibaba Group, mga kapatid? Ant Group? That is Chinese. Inchik yan. And who operates the Alipay, the world's leading mobile and online payments platform, Ayala Corporation, one of the Philippines' largest and oldest business conglomerates and telco giant Globe Telecom through its corporate ventures, Builder 917 Ventures. So ito pa lang, mga Ayala, mga kapatid, nakipagsosyo kasi nga
ang mga incheck mga kapatid ay hindi pwedeng malaki ang kanilang business investment. Mas malaki sa atin. Hindi pwedeng sila ang magmay-ari ng mga businesses kasi may law kasi na sinasabi na limited lang ang kanilang tinatawag na ownership. Kaya nga may ibang mga Chino, Incheck, Bombay, mga Amerikano, mga British, gusto nila may-ari ng mga lupa na malalaki. Ang ginagawa nila, mag-asawa sila ng kahit hindi magandang Pilipina. Tingala ka, no? Ano ba itong mata ng mga Amerikano? Parang may sira. Kasi yung pinapangasawa nila, maka-question ka minsan. Kasi nga mga kapatid, ang habol lang minsan yan, hindi naman lahat. Ang habol ay makabili ng malalaking lupain kasi nga ipapangalan nila sa kanilang asawa. Ganito ang nangyari sa GCash ngayon. Para magkaroon ng malaking investment si Chino, si Incheck, gagawa siya ng tinatawag na kasosyo ng negosyo ngayon. Now, itong si GCash, no? Itong si GCash, ang may-ari pala nito is Chinese Fintech Giant Ant Group. Ito ang nagpatalsik kay Jack Ma. Siguro si Jack Ma ay dami din yan. No? Ito ang nagpa-end sa reign ni Jack Ma sa Alibaba. Kasi nga si Jack Ma ay parang siguro nagkaroon na ng independent si Jack Ma at na-open ang kanyang mind. No? At naging na rin, naging tuso na rin, may kakayanan na rin magsarili, hindi na magpahawak. Kaya tinanggal ito sa Chinese Fintech Giant Ant Group. At ito pala ay ngayon ang may malaking investment sa GCash natin, mga Pilipino, mga kapwa ko kababayan. Sabi ni Gonzales J.K. Pastor, have you heard about Inquirer that the governor of BSP announced will switch to CBDC by 2026? Amen. Salamat sa information. Talaga, isi-switch talaga. Makuklose na yung mga Palawan na yan. Mga imlulyar na lang. Mga pera padala na yan. All the courier will be closed. Kagaya sa pag-close ng Video City, nung panahon na uso pa ang CD, pagdating ng mga smart TV, mga YouTube na yan, close ang Video City. Ganun po ang mangyayari. Kasi nga, reset. No, sabi ni Santa Claus, reset. No, sabi ni Brother Vince, no, nga, oligarko kung isip, emosyon, puso tuklamado, connect to cloud, AI beast. No, pwede kayo mag-comment mga kapalit para mabasa ko. Yung mga kuro-kuro nyo na nasa loob nyo. No? Following po, cooking while listening po. Yes, thank you. No, are you following mga kapatid? So ito pa lang si GCash mga kapatid. Akala natin si Globe ang may-ari nito. Pero ito pala ay dami. Kasi nga, for you, hindi kasi maka-invest ng malaki ang mga foreigner kasi may foreign policy tayo sa investment. No, foreign policy ang tawag niyan. Kaya, si Incheck, ngayon, inaasawa niya si Ayala. Nag-intermarry ang mga Nephilim. No? Dalawang Nephilim nag-intermarry mga kapatid sa Genesis 6:4. The intermarry of the fallen angels and the human. So itong si Chinese Fintech at itong si Ayala nag-intermarry. Kaya ito ang ginagamit natin. At ito pa, pasabog mga kapatid. Ito pa ang pasabog. No? Pwedeng limasin ng isang bangko kasi nga, nagipag-collaborate din ang CIMB Bank sa GCash, which is, ang CIMB Bank ay China. Okay? China Bank ito mga kapatid. So, meaning, Incheck
Ang may hawak na pala ng ating ekonomiya ngayon, kapatid, ay hindi na Pilipino, kundi inchik na. Makikita mo naman ngayon, mga kapatid, sino naman ang mga businessman ngayon. Sino man naman, ang Uyanggurin nga dito sa Davao, ang Binondo, Manila. No, landmark na nila yan, teritoryo na nila yan. Kasi itong mga businessman na mga inchik, mga kapatid, hindi yan businessman ang purpose pakay dito sa Pilipinas. Kung hindi, they are a reserve army for the great invasion. Fasad lang nila ang business kasi nga, there are two ways to invade a nation. First is war. Second is trade. Ano ba yung trade? Negosyo po. That is the one way of invading a nation. Kaya nga, ang pera natin, yung may maraming nagreklamo noong bago lang, na about malaki, millions, na nawala sa mga GCash holder. Kasi nga, yung malalaking mga pera ng GCash, kasi pag may malaki kang GCash, for example, 1 million, or 500,000, or 100,000 up, pagkunan yan ng kahit 1,000 each, hindi na yan mamamalayan, mga kapatid. Ihahak lang nila kasi nga sa kanila lahat ang system. Sa kanila po lahat ang system. Kaya nga huwag kang magtataka. Kaya pag may GCash ka, mga kapatid, huwag kang magpundo ng masyadong malaki, I suggest. Kasi nanakawan yan, mga kapatid. Ilo po ang pag-ala. Are you following, mga kapatid? At itong mga malalaking company, no? At itong malalaking company, ang SIM registration pa naman natin, mga kapatid. No? Itong tinatawag na SIM registration natin. 'Di ba nag-register tayo ng SIM? 'Di ba nag-register tayo ng SIM, mga kapatid? Ang may hawak nito, guess sino, mga kapatid? No, ang may hawak ng ating SIM registration? I-guess nyo, mga kapatid, sino? Are you following, mga kapatid? So, ang may hawak ng ating SIM registration, mga kapatid, itong tinatawag na Zolos. Sino ba ito si Zolos? No? Sino ba ito si Zolos? So, ito si Zolos, mga kapatid. Please read. Zolos, US or US, is the whole-owned subsidiary of Ant Group. Oh. Ito pala si Zolos, mga kapatid, na kumukuha sa ating profile. Itong profile natin, itong facial recognition natin, di ba? Pag SIM registered nyo, binigay nyo lahat ng detalye nyo at kinukunan kayo ng picture, scan, biometrics, and etc. via cellphone. Ang nag-hold niyan sa lahat ng company, itong Zolos. At itong Zolos, mga kapatid, ay inchik company din, na konektado sa CIMB Bank, na doon pinapunta ang ating kwarta, pera, na konektado sa China Vintage Ant Group, na konektado sa ating GCash. You following, mga kapatid? No? So ito pala, mga kapatid, niluluto na ito at malapit ng maluto, mga sinaing, mga kapatid. Niluluto na ito. Alam na mga oligarch, mga politisyan na ito. Pero kasi nga, pera-pera, minumudmud, mga buaya na mga politiko natin, tameme sila kasi nga, no, kasi nga bundle ng pera ang ipapasok sa kanilang bunganga. Paano ka makapagsalita niyan? Ang gigising na lang tayo nitong mga huling araw, gumising na lang ang mga Pilipino na hindi pala tayo ang may-ari na ng ating
Di na pala tayo. Di na pala tayo Pilipino, mga kapatid. No? Tayo pala ay hindi na Philippine citizen, kundi pag may-ari na. And these people are antichrist, komunismo. No? Komunismo ang kanilang binabalandra, mga kapatid. At tayo po, no? Kaya nga dito, mga kapatid, ano ba itong Zolos na ito? No? Ano ba itong Zolos na ito? Ito po, no? Sa lahat ng SIM registration natin, Smart Globe dito, etc. Ang Zolos po, ang Zolos ay isang AI Verify Foundation. No, it is a AI Verify Foundation, mga kapatid. Ang kanilang specialty is scanning. Sila ngayon ang naglalaro o nag-play ng rule sa China sa kanilang scanning. Kahit sa mga paaralan, may scanning na. Magbabayad doon, scanning na. So ito palang Zolos, mga kapatid, which is sila ang kumuha sa ating data sa SIM registration natin. You following, mga kapatid? Nafa-follow nyo ba ako, mga kapatid? So these Zolos, mga kapatid, these Zolos are, these Zolos, mga kapatid, ito ang nagmamaniobra sa tinatawag na facial recognition sa China. May tinatawag silang social credit system. Isa-isahin natin ito. So ito, niluluto na ito, mga kapatid. Niluluto na ito ngayon. Niluluto na ito ngayon, mga kapatid. Niluluto na pala ito ngayon. Hindi natin alam na may niluluto na, kaso lang, or sa pinahinog lang, mga kapatid, pinahinog lang. Anytime from now, mga kapatid, anytime from now, we will be on like the state of inchik, mga kapatid. At prepare na ang mga inchik, mga kapatid, kasi nakapwesto na sila. Kaya nga, dito sa Davao, alone, may tinatawag ditong Uyanggurin or Binondo. Ang ginawa nila, nilagyan nila ng parang gate, landmark. Pag mag-entry ka, may Chinese na parang kubo, parang roof, bubong, arc, opening. Doon sa kabila, may opening din. What is that speak about the landmark? It is their military base. Okay, are you following? Kahit saang country, mga kapatid, may mga Chinatown. It is their military base. Anytime from now, sasakupin na ang buong mundo ng mga komunismo at antikristo na ito. Are you following, mga kapatid? Business lang ang front nila. Pero ang mentality niyan is invasion. Sasakupin, mga kapatid. Now what happened? Na itong GCash natin, itong pera natin, konektado lahat. Itong GCash natin, konektado lahat sa CIMB na bank, itong sa Ant Group, itong sa Chinese Fintech, itong sa Zolos. Ang incheck lahat ang nag-hold sa ating database, mga kapatid, yung personal mo, yung identity mo. So, anong ibig sabihin yan? Ang ating ekonomiya ay nakadepende na sa incheck, mga kapatid. Incheck. Sabi at ngayon po, pinapausong music. Yes, ang TikTok, even ang TikTok, mga kapatid, itong mga platform ng mga is in check ito, mga kapatid.
Kaya nga mga kapatid, hindi tayo makakapalag pala. Parang drama-drama na lang palag-palag ng ating Pangulo, ng ating mga politician, mga senador, palag-palag ng tinatawag na West Philippine Sea na conflict. Parang drama na din yan. Kasi nga, para ang mga Pilipino ay mabula na may niluluto na pala, matagal na pala ito na pagmamayari na ang ekonomiya natin ng incheck. At ito pa mga kapatid. Kasi ang ginagawa ng mga incheck ngayon is tinatawag na debt trap. Anong debt trap mga kapatid? Debt trap mga kapatid. Alam niyo yung debt trap? Ano? Ang debt trap mga kapatid, uutangin ang isang country mga kapatid para malugmok siya sa utang at nang mapasakamay na tuluyan ang isang bansa sa kanila. Alam niyo naman magkano ang utang. At ito pa mga kapatid, ang member ng PDIC, no? PDIC, no? Ano yung PDIC? Ang humuhold sa lahat ng bangko or kahit central bank under sa PDIC, mga kapatid. No? Hindi naman Pilipino ang nag-manage. Alam nyo kung sino? Oh, ang CCEO ng PDIC, mga kapatid. Akala mo Pilipino ba? Walang Pilipino dyan. Oh, si Roberto Tan. Oh. Sino yan? Si Roberto Tan. Incheck naman yan. Are you following mga kapatid? Si Roberto Tan, incheck pa rin sa PDIC. Philippine Deposit Insurance Corporation, lahat ng bangko. So, tayo ay nag-entry na tayo mga kapatid. Tayo po ay napasok na sa tinatawag na concentration camp. Matagal na. So ito palang Southeast Asia mga kapatid. At itong tinatawag na NATO nation at itong tinatawag na part ng Amerika, parang ang nangyari dito mga kapatid, parang ang nangyari dito ngayon is divide nila ang whole world into three, no? Sa mga malalakas na nation. Okay, ang Southeast Asia sa incheck. Itong sa mga NATO nation, itong mga Poland dyan, sa Russia yan. No? Poland, Scotland, no? Itong mga France, Great Britain, Japan, South Korea is, for US yan. So, nakasubdivide na pala ito, mga kapatid, nakasubdivide na pala ito ang buong mundo sa 3 kontinente na lang. 3 kontinente na lahat ay godless, faithless, heartless, at inhuman, mga Nephilim. Hindi pro-human kasi nga Nephilimic spirit, demonic, na maghahari. Kaya nga mga kapatid, itong sinasabi sa Biblia mga kapatid, na paghahari ng isi, hindi malayo mga kapatid. Parang naglalakad pala tayong mga Pilipino ngayon, naglalakad tayo papunta sa bangin na hindi natin alam na papunta tayo sa bangin mga kapatid. Kaya nga, darating ang panahon na mapuforce, kakaunti na lang. Kaya nga sabi ng Panginoon, He will shorten the days so that the flesh can survive. Are you following?